ko ni. Ayan, mamaya. Grabe naman, may pa-flower. Ayan, meron po. Okay, ready na ulit. Kalma. Pwede na magpatuloy. Ang susunod ko pong tatawagin ay siyempre, kung kayo po ay magaling sa history, ang kanila pong pamilya ay kilala sa pagtatanggol sa mga naaapi kahit noong una pa mang panahon. Kaya naman, i-welcome po natin ang pagbabalik ni Konsehal Emilio Niong Aguinaldo. Thank you, Konsehal Mon Arguelles. Palakpakan natin si Konsehal Mon. Tayo. Nakatayo na pala. Grabe. Dumating si Congressman Maliksi, lintik ng palakpakan at hiyawan ng mga kababayan. Marami pang dalaga rito. Kasama yung asawa. Asan ang mga miyembro ng MK dito? Maliksing kababayan, andyan ba? Every 5 years lang ho pwedeng magkaroon ng tax amnesty. So paano ang gagawin natin sa susunod na taon? Magbabayad na naman tayo ng amilyar, tama? Yes! Ito ho, lahat ng magbabayad ng amilyar, bibigyan namin ng health card na kung saan pag kayo nagkasakit o kamag-anak nyo o kasama nyo sa bahay, libre na kayo sa ospital ng Imus. Yan ho ay isa sa mga prioridad ng Team Imus. Ibabalik ho natin at pagagandahin ang ospital ng Imus. Bibili natin ng mga bagong makinarya para kung anong pangangailangan nyo, hindi na kayo kailangan dumayo sa ibang bayan. Okay ba sa inyo yun? Okay. O eto, yung mga pinasara o sobrang taas na business permit sa kanyang mga maliliit na hanap buhay at mga vendors. Lahat ng maliliit na hanap buhay at vendors, i-waive ko ang business permit. Wala kayong babayaran sa unang taon. Kaya ho, maghanap buhay na kayo pag nandiyan na kami. At sisiguraduhin ko, wala kayong babayaran sa business permit sa unang taon. Sa susunod na taon, barangay permit na lang po tayo. Siguro naman yung halagang 500, mapag-iipunan nyo na sa loob ng isang taon. Tama? Yun naman hong para sa mga senior citizens natin. Ang ating mga lola at lolo, ang balita namin, wala daw gamot na nakukuha sa mga health centers. Tama? Nung napalitaan ko ho yan, pinabuksan ko ho ang aking opisina at nag-hire ho ko ng doktor para ho pag kailangan nyo ng gamot, bukas ang aking opisina, pwede kayong kumuha ng libreng gamot para sa mga maintenance nyo at pwede kayong magpa-check up. Ang opisina ko ay sa may Palanas lang, dito sa may Buhay na Tubig, tapat ng Amaya Subdivision. Tuwing Huwebes bukas yan para po sa nangangailangan ng check-up at libreng gamot. Pumasya lang po kayo. Ang gagawin naman ho natin sa mga senior citizen natin ay bibigyan ho natin or ipapadeliver ko lahat ng gamot sa kanya-kanyang bahay ng senior citizens natin. Makikipagtulungan tayo sa ating DHW para kahit nasa kasulok-sulukan kayo ng Imus, maitatala ang mga pangangailangan nyong gamot at maibibigay sa inyo. At yung ayuda ng ating mga senior citizen, tatay, magkanong ayuda nyo tuwing birthday? 2,000? Gagawin natin 2,500. At ibabalik natin lahat ng mga wellness program ng ating dating butihing Mayor Maliksi.
libreng pustiso. Makakangiti na uli ang ating mga senior citizen. Yes! Yung libreng operation sa eye cataract at libreng reading glass. Yan ay ibabalik natin. Dati nga meron pa kayong mga moringa oil pang masahe. Tama? Ngayon wala na. So ibabalik po natin yan. Para naman sa ating mga kabataan, palalakasin po natin ang ating scholarship program para may pagkakataon yung ating mga kabataan ng makapag-aral at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Uunahin ko dito sa Pasong Buaya 2. Pangako ko sa inyo yan. At para naman sa mga TODA drivers natin at pedicab drivers, meron ba rito TODA? Meron. Alam nyo sa Kawit, maliit na bayan, libre ang prangkisa. Kaya dito sa Imus, ililibre natin lahat ng prangkisa ng ating TODA drivers. Isa lang ang pakiusap ko sa ating mga TODA. Huwag kayong pagdating sa pamasahe, huwag kayong mangontrata. Pwede ba yun? Para naman yung mga kababayan natin makatipid din sa pasahe. Okay? O, ayuda. Sino nakatanggap ng ayuda? Wala? Hindi kayo malapit sa naglilista? Alam ko yan. 13 years na ako naging kapitan. Kaya alam ko kung sino lang yung malapit sa naglilista, siya lang ang nabibigyan. Tama? O, lahat ng ayuda, walang pwedeng politiko na humawak sa ayuda. DSWD ang pahawakin natin para lahat ng nangangailangan ay mabibigyan ng ayuda. Okay ba yun? Ayan. Yan ay ilan sa mga programa ng Team Imus. Matutulungan niyo po kami? O, sama-sama nating baguhin ang Imus. Maraming salamat po. Ako si Aaron Lacson. Pasensya nyo na, wala na pong boses ang inyong congressman. Okay, pero pag nakakita ko talaga ng mga supporters natin, nakita nyo naman, di ba? Kahit na ilang oras na naghihintay na andito pa rin, no? Punong-puno ng energy na bubuhayan ng buong Team Imus dahil po sa inyo. Maraming salamat! Meron akong itatanong, kasi napakarami nakapink eh. Nag-celebrate ba kayo ng mga Valentine's Day nyo? Ha? Wala? Bakit naman wala? Alam nyo ito itong sinasabi ko sa lahat ng mga nakakausap ko. Sabi ko, dapat kahit pa paano nagse-celebrate tayo ng araw ng puso, di ba? Walang kasama? Okay. Sabi ko sa kanila, hindi mahalaga yung mga expensive places o kung saan mga malalayong mga lugar. Hindi rin mahalaga yung mga regalong mamamahalin para maipakita mo ang iyong pagmamahal. Ang pinakamahalaga, di ba, nung Valentine's Day natin ay kasama yung ating pamilya. Di ba? So siguro naman kasama niya yung pamilya ninyo. Kasama? At alam ba ninyo ang pinakamagandang regalo na ipakita natin sa ating mga pamilya? Alam niyo kung ano? Yung ating panahon. Yung ating time. Yan ang isa sa pinakamagandang regalo na po pwede nating ibigay para maramdaman nila ang ating pagmamahal. Tama po ba yan? Kaya kami ni Konsehalo, we spend time with each other no Valentine's Day. Kahit na busy, di ba? Pero hindi lamang yun, no? Ngayon, ang Team Imus, kahit busy, no? Kami po ay pupunta po sa inyo, bibigyan po namin kayo ng panahon para maramdaman po ninyo ang totoong pagmamahal at pagseserbisyo. Gusto niyo po ba yan? Kasi tingnan nyo kanina, naandun po kami sa Sitio Pulo.
Okay, napakarami rin po tao katulad nito ang lumabas po para makinig po sa amin. Tinanong ko, no, yung mga tiga Sitio Pulo, sabi ko, nababa na ba kayo? Napuntahan na ba kayo ng mga nakaupo? Alam nyo, tumahimik lahat. Katulad ngayon, hindi daw sila napupuntahan ng mga nakaupo ngayon. Sabi ko, bakit? Natatakot pa sila maputikan ng kanilang mga sapatos sa pagbaba nila sa mga ganoong lugar? Diba? Kung totoong leader ka, kahit nakasulok-sulukan pa, kahit na maputik pa yung lugar, hindi ka mamimili na pupuntahan kung gusto mong malaman ang sitwasyon ng iyong mga kababayan. Tama po ba yun? Tama. Eh, dito na nga lamang eh. Hindi naman maputik dito, may covered court pa. Pero hindi pa rin kayo napupuntahan? Eh, paano na yung mga kasulok-sulukan pa natin mga lugar? Di ba? Paano pa yung ating mga maliliit at mahihirap po nating mga kababayan kung dito na nga, covered court na, sementado, di ba? Hindi pa rin kayo napupuntahan, tama po ba? Kaya nga po, hindi po ganito dapat, no, ang nangyayari sa ating pong lungsod. Alam niyo, kami ni Mayor Lacson, 10 po ng ating pong mga kasama sa Team Kimos. Hindi naman po kami talaga dapat tatakbo. Si Konsihala nga, lagi akong sinasabihan, siguro panahon na para magretiro ka sa politika. 21 years of service na nga naman. Napakatagal na rin ang pagseservisyo at pagsasakripisyo. Kaya lamang, napakahirap pala magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Pag napapakinggan mo at nakikita mo mismo yung mga paghihirap ng ating pong mga kababayang Imosenyo. Ito, mga totoong kwento. Imagine po ninyo, yung mga maliliit natin mga tindahan, no? Mga maliliit na mga negosyo, marami po sa kanila nagsarado. Alam niyo ba kung bakit? Imagine niyo, in-assess 5 taon. Kasama doon sa 5 taon na yan, yung panahon ng pandemya. Eh di ba nung panahon ng pandemya, COVID, wala naman talagang negosyo, puro lockdown. Maraming nagkasakit, marami pang nangamatay. So bakit isasama mo pa yun? Nung panahon natin, di ba? Kung po pwede ko nga lamang ilibre lahat, ginawa po natin. Wala pa po sinigilo kahit nung pagkatapos. Sila ngayon, sinama pa nila. Eh di magsasarado talaga yung marami. Di ba kasi ngayon pa lamang tumatayo, nakaka-recover yung mga maliliit nating negosyo. Tama po ba? O ito, totoong kwento. Naandun po kami sa Bocandala 3, sa Mary Chris Subdivision. Pagkatapos kong magsalita, merong isang matanda. Tumayo, wala po sa programa. Nagsalita. Sabi niya, meron po akong maliit na tindahan, kami lamang mag-asawa ang naandito. Wala yung aking mga anak, wala din yung aming mga apo. Yung maliit na tindahan lamang ang pinagkukunan po namin ng pagkain sa araw-araw. Alam niyo ang ginawa sa kanya? Binigyan ng penalty 29,000. Ang laman po ng tindahan, 5,000 lang. Umiiyak po yung matanda. Yung mga nakarinig, umiiyak din. Sabi ko, hindi ba niya naririnig yung mga hinaing ng mga katulad ni nanay na yon? Hindi lamang po doon sa Bocandala, yung mga gantong kwento. Dito po mismo, sa Pasong Buhaya, napakadami din. Doon na nga lamang papunta sa barangay natin, marami ang pinasarado. Dito po sa kahabaan ng Avenida, sa kahabaan ng buhay ng tubig, sa iba't ibang lugar, ang kwento ay paulit-ulit. So ang tanong, hindi ba niyo napapakinggan ang hinaing ng ating pong mga kababayan? O baka naman siguro nagbibingi-bingihan? O baka naman nagtutulog-tulugan? Eh hindi kasi bumababa dito eh. Paano niya malalaman ang totoong sitwasyon na kinakaharap ng ating mga kababayan? Tama po ba yan? Kaya nga po sinasabi ko, kung siya ay bumababa lamang, nararamdaman niya siguro yung mga hinaing. Noong panahon po natin, pag lumapit po sa akin, alam niyo po bang ginagawa ko? Ganito, pag bibigyan ko, sasabihan ko, o sige, mag-monthly ka na lang.
Hulug-hulugan mo para makabawas ka ng utang. Pag hindi nakapagbayad, sa katapusan po ng taon, bibigyan ko na lamang po ng provisional permit. Kasi pag nagsarado yung kanilang maliit na negosyo o tindahan, magugutom yung pamilya noon. Saan kukuha ng pagkain sa pang-araw-araw? Di ba mas masakit yun? Pwede naman nilang gawin yun. So bakit nila iniipit yung mga maliliit na tindahan na yan? Ganyan ba ang gusto nating leader? O ito, kwento ng mga pobre po nating tricycle driver. Okay? Na pag nahuli, magkano ang binabayaran? 2,000 sa ibang lugar. Dito umaabot pa ng 4,000. Tama? 4,000. Okay? Alam nyo, para po sa isang ordinaryong tricycle driver na ang kinikita lamang sa isang araw ay 400 hanggang 600 piso. Kahit na isang bumili ko ka mamasada, baka hindi mo pa mabayaran yung penalty na yan. Walang compromise, ha? Walang compromise. Okay? Pag hindi nga nakapagbayad, i-impound pa ang tricycle mo. Di ba?